Sir Carlo, magandang araw po at salamat sa pagpapaunlak sa amin dito sa Akay ni Sol team na pumasok dito sa Highlands Crab. Kailan nyo inumpisahan itong industriya ng farming ng crab dito sa Alfonso, Cavite? Nag-start kami 2021. Sinubukan lang din namin kung pwede kasi dito sa area namin is highland kami. Kaya wala kaming source ng tubig. Sinubukan lang namin, nag-training kami sa yung partner na namin ngayon, si Philippine Crab Aquaculture sa taga Pampanga sila. Tinignan namin kung pwede. Yun, sabi namin, baka pwede, subukan natin dito sa taas. Kaya yun, simula kami 2021. Okay. Right now, sir, 2024, ilan lahat ang total crabs na inaalagaan nyo dito? Ang available na pwede namin ilagay dito sa farm is 2,000 pieces, 2,000 boxes. Kasi isang box, isang alimango lang. 2,000 maximum na yun dito sa area. Ito ba, Sir Carlo, yung pag-aalaga ng crab na ganyan? Kasi parang domesticated na siya, nakakulong na, hindi ba mataas yung mortality rate or mahirap siyang alagaan? Noong una mahirap, pero dahil nga dire-diretso yung alaga namin, nahirapan din kami noong una dahil hindi ganun ka-common yung management sa ganitong system. Kasi karamihan is yung pond setup. Pero ngayon kasi medyo natututunan rin namin mag-alaga. Mahirap pa rin siya dahil minsan hindi naman maalis yung mga namamatay, yung mga na-reject sa life pag natatanggalan ng sipit. Kasama naman yun. Yeah. Itong sistemang ginagamit niyo rito, sir, saan ba galing bansa to or paano niyo natutunan yung ganitong klaseng sistema na box no? Nakalagay sa box. Naka siya. Ang tawag nila dyan, iba, cellular. Cellular, yan. Saan galing yung technology, sir? Yung RAS technology, common naman yan sa ibang bansa. Pero more on isda. Okay. Para halimbawa nakapag-alaga sila ng freshwater or saltwater crab, halimbawa sa desyerto. Yan. Depende naman sa doon sila unang ginamit. Yeah. Pati yung aquarium natin, si aquarium natin is closed system din sila. Pero yung sa crab, yung partner namin, nag-training sila sa Malaysia naman para dun sa Okay. Kasi yung business nila is crab din. Dito ang common na size na binibenta namin, hindi naman siya malaki, hindi maliit. Ang ibig sabihin ko is mga 300 grams to 700 grams. Usually yun yung mga stocks namin. Okay. Minsan meron kaming mga 1 kilo above, pero hindi naman ganun karami. At nasabi mo nga sa akin, sir, itong Highlands Crab, bukod dito sa farm, meron kayong restaurant, right? Meron. Ito, Highlands Crab Restaurant, ang tawag ba? Actually, yun wala talaga siyang pangalan dahil nagsimula yun nung nag-start kami mag-alaga. Okay. Every weekend may nagpupunta dito na bibili ng crab tapos magpapaluto. Ayun! Ang nangyari, yung dining area ng mga trainees namin, kinonvert na namin sa maliit na restaurant. Ganun pala yung storya nung kainan, restaurant? Wala sa plano namin na magtayo ng restaurant. Ang plano namin is maggawa lang ng isang demo farm, which is itong... Okay. Sir Carlo, excited akong pasukin yung farm natin. Siguro, puntahan natin ngayon. Tara. Hello po. Yan, so, Sir Carlo, ito yung mga sinasabi mo kanina na cellular boxes, no? At nandito nga sa loob, yung mga crabs. Tingnan natin. Ayan. Silip-silip tayo. Yun, no? Chef, dukutin mo daw. Pwede daw dukutin. Ayun, no? Ganun pala yung itsura. Isang box, isa lang sila. Isang box, isang piraso ang laman. Ito. Ayun, no? Kasi nagkakainan sila may cannibalistic. Ayun, Sila, characteristic. Ganun pala. Kita nyo yung tubig, malinis na. Oo. Pag dumarating sa amin yan, madumi yan. Talaga? Anong tubig yan, sir? Anong tubig ang ginagamit nyo rito? Ang tubig na ginagamit nga pala namin is brackish water. Brackish water? Yung sa dagat, iba, pagitan ng dagat at ilog, yung salubong. Okay. Yun, yung salubong na na tubig, yun yung ginagamit namin. Pero dito sa amin, since nasa nasa medyo mataas na area. Mataas na lugar? Umiigib kami ng tubig galing sa dagat. Tapos sinahaluan na lang namin ng fresh water. Fresh water. Para namimimik namin yung yung tubig na natural na lang. Yes, no?
So ganito yung itsura niya at ang dami nga pong parang ngat sabi ni Chef PJ kanina. Marami rin. Inaano ano po, sinisipit-sipit. Ayun ang Marami itsura na niya. nasirang mga marami na nasirang pinto. Yung sako na yun. Itong mga lalagyanan na to, sir, imported to, nabibili Sa ngayon imported pa. Wala pa tayo rin sa Pilipinas, ano? Yung itong purpose niya na pang crab talaga wala pa. Wala pa. Merong ginagamit dito sa Pilipinas na iba naman, ibang klase pero mas mura. Yeah. Pero pwede naman. Galing, ha? Ito lang is purposely built pang crab talaga. Okay, tapos pasok pa tayo dito. Tignan natin yung iba. Meron ka dito, Ito yung filtration system. filtration system. Ayan. So, ito yung filtration system ng tubig, sir, no, na ginagamit nyo. Ito. Tingnan mo nga naman yan, no? Iba-ibang klase, iba-ibang stages. Kaya yan. Minsan, Wow. yung mga malalaking alimango na more than 1 kilo na hindi nakasya sa boxes namin, Nilalaglag nyo rito, sir. dito na lang namin lalagay. Pero hindi pwedeng marami kasi magkakainan din sila kung marami sila. Kaya may tatakbuhan, may tataguan. And ito, sir, kasi nakita ko yung filtration system, yung tumutulong tubig sa loob. Paano pag nag-brownout? Anong ginagawa nyo? Hindi naman sila ganun kasensitive, hindi ganun katulad ng ng isda. Okay. Sila, di ba, may nakikita tayo sa gilid ng kalsada na katali lang, tapos patong-patong, tapos binabasa lang ng tubig, nabubuhay. Okay na yun. Sila, matagal sila mabuhay. Matibay din pala Ano itong yan? mga Minsan, crab. pag sa export market, minsan 4 days yan bago pa dumating sa end user sa ibang bansa. Buhay pa din, Buhay ha? pa rin. Wow. Matibay yan. Sushoot daw natin lang doon. Ito na yung pagkain nitong mga crabs dito. Tara, tirahin natin. Dito, sir? No. Sige, kahit saan. Pwede sa taas. Pwede Ilalaglag ko lang dito, ha? Sarap, sir. Patong mo siya kanina. Ganyan? Oh, yun, oh! Ay! Natakot pa ako. Ikaw, Chef, ibang klase yung experience. Natakot ako. Kala ko, naabot ako eh. Ito, taas. Gutom Yung taas, yung taas. Sugod din pala, no? Oo, sumusugod pala. Minsan yan, lumalabas sa box pag gutom na gutom. Yeah. Yan, oh. Nakita mo. Ito nakuha niya. Inipit yung... Ano bitawan itong ano? Ayaw bitawan yung Huwag pag-ipit. niyong ilahin, sir, kasi hindi siya bibitawan. Oo. Oo, bayaan mo lang, sir. Ayun, ha. Nakita niyo po. Nakaipit pa rin yung hindi malis ni Chef PJ. So, pababayaan mo hanggat bitawan niya. Oo. Kasi pag hinila mo siya, pwedeng matanggal yung sipit niya. Yung sipit niya. Tatanggalin yung Okay. sipit niya. May hina pala yung mga ano niya. Sa mga galamay. Hindi siya, ano yan eh, parang response niya yun para makatakas sa mga predators. Ayaw bitawan yun. Sige sir, lagay mo lang dyan. Mamaya, Lagyan lang siya. pag wala na Bitawan na lang yan. siyang, pag wala na siyang nararamdaman, Ayun. bibitaw yan. Ayun, unti-unti niya ngayon, oh. Ayun, oh. May dawan na nga. Ang galing, ha. Sige sir, siya pa. Ikaw naman, Chef. Lagay mo yung isa pa. Ayun, oh. Meron pa dyan sa ilalim. Hindi lang makakain siya. Pero, ayaw. Busog, oh. Ayaw. Anong pala yun? Busog. Hindi lahat kasi kumain siya kaninang umaga. Okay. Kaya, hanap tayo na medyo gutom-gutom. Ito, tutulog din, eh. Yan, niya ako nakaharap, Chef. Oh, yun, oh. Yes sir. Sige, lapit ka rito, Chef. Kita mo. Ito na Ipatong mo lumabas sa kanya. niya. Ano lang yan? Paamoy mo, Chef. Ayaw. Okay lang yan sir. Lagay, iwaw na siya dyan. Iwan mo na daw. Iwaw mo na lang. Mahihayin, Chef. Ano yan eh? Pag kumain sila sa umaga, depende sa appetite nila kung gaano kalakas. Ito ba, Sir Carlo, no? Maalala ko lang, no? Kasi karaniwan po sa mga bumibili sa palengke, meron tayong tinatawag na bakla, no? Meron kayo naalagaan ditong ganun? Ang ngayon naubos na yung bakla kasi medyo mataas yung demand ngayon. Talaga? Bakit mataas ang demand ng bakla, Sir? Sa export market, Ano ba yung mas mataba kasi, ganun? ang pinagkaiba ng laman niya sa babae is malambot. Kung ang babae matigas, ang bakla malambot siya. Parang creamy yung ano niya. Yung Wow. Kaya mas malinamnam. Yun pala yun, ha? Yun ang mas mahal. Yeah. Lalo ngayon, parang 2,000 pesos per kilo na yata. Wow. Grabe, no? Ganun pala yun, ha? Tumataas pa yun pag export Oo. hanggang 4,000 yata. Ayos na, Chef. Okay yung experience. Natakot ako, eh. Parang inaabot po kasi yung kamay gumagapang dito, no? Eto, subukan natin, ha? Yan ang parito. Parang ano pa yan eh, pero sa amin basta gumagalaw siya is okay naman. Yan, yun. Muntik nang yuri. Ayun. Ayan, Sir, kinain na. Ano ko ano niya? Oo, kinain na, eh. Ayun, no? Sarap, ha? Experience dito. Ito na lang, last na lang, sir.
Ayan. Pakain na natin to dito. Lalagay mo lang Iwan dyan. lang Okay natin. lang siya. Ayan. Okay lang siya. Okay. So, tingnan naman natin yung mga niluluto nila pagkain dito. Chef, ito yung mga ilang klase ng luto dito sa Highlands Crab. Gamit nga yung mga nasa farm, no? Oo, meron tayo dito kay Dex sa seafood boil, butter garlic, Yeah. salted egg crab, saka black pepper crab. Black pepper crab, no? Yes. At lahat po ito galing dito sa farm nila. Game! Sige, kay Dex, tikman na natin. Yun, no? Wow. Sarap. Grabe, chef. Ang sarap dito, no? Ang sarap ng fresh. pagkain. Fresh yung crab. Ang sarap ng lasa ng luto. Highlands Crab po. Yan ang kanilang address. Sa mga mag-i-inquire, ayan po yung kanilang Facebook page at ang kanilang telephone number. Istahin natin Highlands Crab. Mamahal. Akainisol, Akainisol, Natara na sumama ka na. Turismo Akainisol, Akainisol, hindi ka na mag